pamana ni Mayor James Gordon Sr. sa bagong henerasyon, ginunita sa 45th anniversary ng kanyang kamatayan. Bagong SBMA Director Anne Marie Gordon nag-oath-taking sa Malacanang. At sa sports, Clara Regional Sports Meet nagsimula na. Volunteerism, discipline, excellence, genuine public service. Ilan lamang ito sa pamana ng ama ng Olongapo sa bayang minahal at pinaglingkuran niya. Bago siya pinabagsak ng isang hired killer. 45 years after his assassination, the legacy of Mayor James Gordon Sr. remains relevant to this generation. And that's our top story for the week. I'm Angelo Perdon, and this is Newsnet Zambales. Isang parangal ang inialay ng buong Olongapo kay Mayor Jimmy Gordon sa 45th anniversary ng kanyang kamatayan. Nagtipon-tipon sa Olongapo City Convention Center ang pamilya Gordon at mga taong patuloy na nagpapahalaga sa pamana ng ama ng Olongapo. May report si Sarah Jane de los Santos. Pinangunahan ni PNRC Chairman Richard Gordon, Mayor James Bong Gordon Jr., First Lady Anne Gordon, Councilor Bugsy Gordon de los Reyes at dating Councilor Brian Gordon ang commemorative program para sa ama ng lungsod na nagsulong ng independence at cityhood ng Olongapo. Sa programa, nag-alay ng tula, dance at declamation number ang mga mag-aaral na dumalo, samantalang napaluhan naman ng marami sa ipinakitang audio-video presentation tungkol sa buhay at pakikipaglaban ni James Leonard Gordon sa mga masasamang elemento ng lipunan noon. Sa mensahe ng pamilya ni James Gordon Sr., binigyang diin ang kahalagahan ng kanyang pagtataguyod upang maging isang lungsod ang Olongapo at ang kanyang kontribusyon para sa maayos na paggogobyerno. Si James Leonard Gordon ang kauna-unahang elected mayor ng municipality ng Olongapo noong 1964 at siya ring nagtaguyod ng cityhood ng lungsod noong 1966. Dahil sa kanyang krusada laban sa mga iligal na gawain noon, may mga taong nagtangka sa kanyang buhay. Ngunit hindi naging sanhi ito upang ihinto ni James Sr. ang kanyang paglilingkod. Subalit noong February 20, 1967, binaril at napatay ang itinuturing na ama ng Olongapo na naging sanhi ng pagtangis at panghihinayang ng local at international community. At kailangan huwag nating kalimutan ang nakaraan para sa ganoon alam natin kung saan tayo patutungo. At kailangan ipagpatuloy natin. Huwag natin sayangin yung mga tanim ni James L. Gordon Sr. na pinagpatuloy ni Amelia J. Gordon, pinagpatuloy ni Dick Gordon, pinagpatuloy ni Kate Gordon, dapat tuloy-tuloy through the years. Lahat ng nakikita niya ngayon, sana kaya nakikita niya nahihirapan umusad ang ating bansa sapagkat limit nakakalimutan ang pagsasakripisyo ng mga nakaraan. Thank you very much for honoring James Leonard Gordon, a person I have never met, yet I am proud to call my grandfather. God continue to bless all of you. Thank you. Ito po si Sarah Jane de los Santos para sa Newsnet Zambales. May representative ng Olongapo sa Board of Directors ng Subic Bay Metropolitan Authority, ang First Lady ng Olongapo at dating Vice Governor ng Zambales, Anne Marie Gordon. Inappoint ni President Benigno Simeon Aquino III si Mrs. Gordon bilang kapalit ni Teodoro del Rosario. Si Director Gordon at iba pang bagong appointees ni President Aquino ay nag-oath-taking nitong Monday, February 20 sa Malacanang. Kasama ng bagong SBMA Director ang kanyang asawa, Olongapo Mayor James Bong Gordon Jr. Ang appointment ni Mrs. Gordon ay lumabas noong February 3, 2012. Magtatapos ang kanyang term sa August 17, 2013. Sinabi ng bagong SBMA Director, ngayon ay makakaasa na ang kanyang mga kababayan sa Olongapo na maririnig ang kanilang tinig sa SBMA Board. Dagdag pa niya, alam niya ang matinding sakripisyo at malaking kontribusyon ng volunteers ng Olongapo sa matagumpay na conversion ng Subic. Ang dating US Naval Base ay kinikilala ngayon bilang isang premier free port. Bilang taga-Olongapo, natutuwa po kami na nahirang si Ma'am Ann
isang board of director sa SBMA, masayang-masaya kami sa Olongapo. Pinapasalamatan din namin dahil bukal sa loob niya yung tumulong sa amin. Malaking tulong sa akin. Dahil nung naoperahan ako sa myoma, isa siya sa akin na tumulong silang mag-asawa. Maraming salamat po kay Ma'am Ann Gordon. Good luck and congratulations po. Turning briefly to sports, sino kaya ang tatahaling kampyon ng Clara A sa taong ito? Mainitan na ang laban sa Regional Sports Meet ng Central Luzon Regional Athletic Association o Clara A na ginaganap ngayon sa Iba, Zambales. Unang salvo pa lang sa opening ceremonies noong linggo, bumandera na ang Olongapo na nanalo ng Best Salute Display City category. Rochelle Ruelos was there and she filed this report. Mainit na sinalubong ng mga Sambaleño ang mga delegado mula sa iba't ibang lalawigan at lungsod ng Region 3 sa pagbubukas ng Central Luzon Regional Athletic Association Meet 2012. Nilahukan ng 12,000 malalaro, coaches at training staff ang Grand Parade na hudyat ng pagsisimula ng Clara A Meet sa Iba, Zambales itong ika-19 ng Pebrero 2012. Pinangunahan naman ni Olongapo Mayor James Bong Gordon Jr. at SBMA Director at First Lady Ann Gordon ang pagmamarcha ng koponan ng mga malalarong Olongapeño. Dumalo din sa nasabing okasyon si Cavite Congresswoman Lani Mercado Revilla bilang kinatawan ni Senator Bong Revilla Jr. at Education Undersecretary Rizalino Rivera bilang principal guest ng okasyon. Ang mga manlalaro ng Claraan na mula sa Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Olongapo at Zambales ay maglalaban-laban sa larangan ng athletics, swimming, basketball at iba pa. Upang masungkit ang karapatan na maging kinatawan ng Region 3 sa palarong pambansa na gaganapin sa Pangasinan ngayong darating na summer. Sa Grand Parade of Colors ng kompetisyon ay nagpakitang gilas na agad ang koponan ng Olongapo City sa kanilang makatindig balahibong salute display. Samantala, sa pamamagitan ng masusing pagtitraining ng Olongapeño athletes, inaasahang ibibigay ng mga atleta ang kanilang buong husay at lakas para magtagumpay sa torneo. Programa ng sports development ng Olongapo na pinasimulan ni Mayor Gordon doon sa kanyang health program na kung saan yung SI Sports napaganda dahil ngayon meron na tayong ACT program. Ito yung Athletes Comprehensive Training Program na pinasimulan ni Ryan Mabesa, coordinated sa DepEd Olongapo. Kaya karamihan sa mga atleta natin ngayon ay nag-training prior to the conduct of the city meet. So mas mahaba yung training na ginawa ng Olongapo ngayon. Mula sa Zambales Provincial Sports Complex, Rochelle Ruelos para sa Newsnet Zambales. Sa business news, todo naman ang pag-promote ni Mayor Bong Gordon sa Olongapo at Subic Bay Freeport bilang investment at retirement destination para sa mga taga-Hawaii. Naging guest si Mayor Gordon sa Business Forum ng Filipino Chamber of Commerce of Hawaii at ng Hawaii-Philippines Business and Economic Council noong February 17. Naging panauhin din sa forum ang presidente ng Philippine Retirement Authority at Chairman Administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority, Roberto Garcia. Pinaalala ni Mayor Gordon na noong 2006, nagkaroon ng mga pag-uusap ang Olongapo City at ang PRA para i-promote ang lungsod sa mga retiree mula sa ibang bansa. Pero natigilan ang initiatives noon. Ngayon, sabi ni Mayor Gordon, panahon na para buhayin ang nanamlay na retirement program. Maganda ang lugar, kumpleto sa kinakailangang facilities at services, at higit sa lahat, the Mayor stressed, ang Subic Bay Freeport ay katibayan ng character ng mga taga-Olongapo, ang mga volunteer na nagsakripisyo at nagsikap para muling maibangon ang Subic. Pagkatapos humarap sa Filipino businessmen from Hawaii, sinalubong naman ni Mayor Gordon at bagong SBMA Director Ann Gordon ang ambassador ng US sa Pilipinas, Harry Thomas. Dinalaw ni Ambassador Thomas ang mga Amerikanong expat sa Olongapo at mga karatig lugar na nagtipon para sa tinatawag nilang Town Hall Meeting na ginanap sa Subic Bay Exhibition and Convention Center.
Magkasamang kinamusta ni na Ambassador Thomas at mag-asawang Gordon ang kalagayan ng mga Amerikanong expat, na karamihan ay may mga pamilya na sa Pilipinas. Tiniyak ng US envoy ang patuloy na assistance ng US diplomatic mission sa mga Amerikano sa ibang bansa. We have a long-standing commitment to the Philippines that includes everything we do throughout our 30 agencies here. And our governments work on a daily basis to align ourselves with the priorities of both of our presidents. August last year, isang trahedya ang bumulaga sa mga taga-Olongapo. Isang higanting bato sa may bundok ng Balimpuyo, gumulong sa mga kabahayan sa may gilid ng bundok. 2 ang namatay, mailan pang sugatan. Hindi na pinayagan pa ng Olongapo City Government na makabalik sa kanilang mga bahay ang mga residente ng Balimpuyo. Samantalang ginagawan na ng paraan para maalis ang panganib na magkaroon muli ng rockfall. Ngayon, almost 6 months after, ano na kaya ang kalagayan ng Mount Balimpuyo? Muling nagsagawa ng inspection ng Task Force Balimpuyo at ang Mines and Geosciences Bureau. Sumama sa inspeksyon ng Newsnet Zambales. Narito ang report ni Abigail Magpayo. Muling inakyat ng task force ang mapanganib na Mount Balimpuyo upang isagawa ang final inspection ng lugar na pinangyarihan ng rockslide noong Agosto na nakaraang taon. Sa pagkakataong ito, kasama na ng Task Force Balimpuyo ang representative ng Mines and Geosciences Bureau o MGB na si Engineer Noel Lacadin. Ayon kay Lacadin, natapos mang tanggalin ang humigit kumulang sa 4,000 toneladang bato na anumang oras ay pwedeng bumagsak. Hindi pa rin ganap na ligtas sa panganib ang Mount Balimpuyo dahil sa mataas pa rin ang susceptibility ng lugar sa rockslide. Ang tinanggal lang nila Engineer Banluta is yung imminent danger na yan. But the hazard is still there. The classification is still there. It is high. So dapat walang tao dito. Matatanda ang 2 ang nasawi at 7 ang sugatan nang mangyari ang rockslide noong ika-30 ng Agosto. Dahilan para ilikas ng pamahalaang lokal ng Olongapo ang 18 pamilya na ninirahan 100 metro mula sa pinagmula ng pagguho ng mga bato. Matapos ang inspeksyon ng MGB, tumungo ang Task Force Balimpuyo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office upang mapag-usapan ang recommendation para sa nasabing lugar. Ayon sa initial findings ng City Environment and Natural Resources Officer na si Attorney Marife Castillo, ang recommendation nga ng MGB ay talagang ito ay highly dangerous pa rin, no? As per report talaga ng READY Project. Ito'y ginawa just to mitigate yung immediate danger na pwedeng mangyari doon sa lugar. Hinihintay pa rin ang opisyal na deklarasyon ng sentro. Samantala, nananatili ang babala ng pamahalaang lokal ng Olongapo sa mga residente na nakatira sa ibaba nito at sa mga magtatangkang umakyat ng walang pahintulot. Nag-uulat mula sa Mount Balimpuyo, Abigail Magpayo para sa Newsnet Zambales. Once again, the headlines. Pamana ni Mayor James Gordon Sr. sa mga bagong henerasyon, ginunita sa 45th anniversary ng kanyang kamatayan. Bagong SBMA Director Anne Marie Gordon, nag-oath-taking sa Malacanang. At sa sports, Clara A. Regional Sports Meet nagsimula na. At yan po ang mga pangunahing balita in and around Zambales sa nakalipas na isang linggo. Make Newsnet Zambales a habit. Every Wednesday at 12 noon with replays on Thursdays and Fridays 10 a.m. and 12 noon. Channel 22 po kami sa Free TV, Channel 78 sa cable sa Olongapo, and Channel 16 sa cable sa Subic Bay Freeport. Angelo Perdon po ang inyong tagapagbalita dito sa SBC TV 22, Kaibigan TV.